Hi vlog! Welcome to my guys. It's your boy, Kelo Vlogs. So, ang content natin ngayon, ang ating vlog for today ay kung paano mag-change oil ng Suzuki Raider 150 Fi. So, step by step, ituturo ko sa inyo hanggang sa matapos natin, okay? So, ito, tara, umpisa na agad natin. So, ang gagamitin nga pala natin guys na langis ay EcoStar na 10W40. Dalawa yung binili ko kasi ang kailangan niya na maisalin ay mahigit 1.4 pagkasama ang filter, pero pagka langis lang 1.3. So yun yung naka-indicate doon sa loob. Okay? So ang presyo nito ay 225 dito sa amin sa Mabitak, Siniluan, Laguna. Yan, ito talaga yung recommended na langis ng Suzuki Raider 150. Okay? So ang una nating gagawin, tuturo ko sa inyo step by step. Ito nga palang filter ay nagkakahalaga ng 120. Okay? So ito 120, kasi itong EcoStar is 225 ang isa. So sa halagang bali ito ay nagkakahalaga ng 650, mga ganun. Makakapag-change oil ka na at napakadali lang. So tara, let's go. Umpisa na natin. So ayan mga idol, kung nakikita ninyo ang model ng ating Raider R150 ay 2022 model. Tapos ang una nating tatanggalin dito ay yun. Kung nakikita ninyo katabi ng engine number, ayan, yung bolt na yan. So kukuha tayo syempre ng tools. Ito yung tools natin. Tcharam! So ang tools na number nun ay number 14. So depende sa inyo kung meron kayong 6-point socket or meron kayong ganito na open range. Yan. So ang gagawin nyo, luluwagan nyo lang siya papunta sa dito, sa kanan. Ganun ang paluwag niya, punta sa kanan. Yung nakita nyo, lumuwag na agad. Yung tapos sasahod natin to. So iingatan nyo guys na wag malaglag to. Yan, isa natin. Kung mapapansin kasi ninyo guys, ito, bago ko tanggalin, ito, tignan nyo yung naka-indicate sa akin. So pag bago yung motor nyo, ang first change oil niya ay 1,000. So nakalagpas na ako ng mahigit 112 km. Ayan, so nakikita ninyo nakalagay oil change. Mamaya, tuturo ko rin sa inyo sa part 2 na video kung paano mawawala yung oil change indicator. Okay, so patayin muna natin. Habang inaantay natin yan, pupunta tayo dun sa kabila naman, sa filter. Okay, tara, punta tayo sa kabila. So ayan guys, andito na tayo sa kabilang area. Dito nga pala nakalagay yung filter. Ito, kung nakikita ninyo, nakalagay naman dito kung gaano kadaming langis yung natural na nilalagay. Pero sa akin kasi, ganun din yung ginagawa namin sa Japan. Kahit na naka-indicate dito 13 ml, yun yung saktong langis. Pero pag nagpalit ka ng filter, kailangan magpupondo ka kahit at least na 100. Dadagdagan mo siya ng 100 ml. Kaya mangyayari, magiging 1,400 yung ilalagay natin. Pero kung hindi mo siya papalitan ng filter, 1.3 lang yung ilalagay mo. So ang kailangan mo naman dito ay 8. Yan. Kung nakikita ninyo, yan, 8 mm na 6-point socket. Yan. Malaga ang may 6-point socket para hindi nalolos thread. Tapos papunta ulit sa kanan. Yan. Tapos pag magtatanggal kayo nito, dapat naka-ready rin yung basahan. Kasi may possibility na baka tumulo agad siya.
So ayan guys, nakikita ninyo, dalawang tornilyo lang yung ano niya. Ayan. At kitang kita na napakadumi na ng ating filter. Ayan, tatandaan nyo lagi guys Yan yung walang butas, yan yung lagi nakaharap dito. So tatanggalin na natin. Yun, tanggal na guys ito. Yan. Tapos ipagko-comparison nyo siya sa bago. Kukunin natin yung bago. Ito may goma. Parehas siya. So ito yung bago natin. Ayan, nakikita ninyo. Yung goma ililipat nyo. Yung goma na yan, huwag nyong kakalimutan kasi pag wala yung goma na yan, baka hindi mag-ayos ng oil pump yung kanyang filter. Okay, so tatanggalin natin to. Ito ninyo, magkaiba sila ng tatak. Pero same pa rin yan ng brand. So ito, pwede nyo na agad siya ilagay dito sa loob. Yung goma nya. Yan. Tapos para medyo malinis, ipupunas-punasan nyo yung loob nya. Nang napakalinis na basahan. Ayan. So kung napapansin nyo guys, meron kayo nakikitang butas. Yan nga pala yung yan yung langis, drain din siya papunta dito. So ito kung napapansin niyo, meron tornilyo dito. 14 din, ito nasa ilalim. Yan, yung number 14 na yan. Pwede ka rin dyan magtanggal ng tornilyo para ma-drain mo yung yung langis. Kasi may langis din yan sa loob, pero kakaunti lang siguro. Super kaunti lang. Pero sa akin hindi ko na tinatanggal. Kasi pinaka-importante yung nandun sa tanggalan talaga ng langis. Ayan. So guys, huwag nyo kakalimutan yung goma Yun ang napaka-importante dun. Yan. So ayan, dahil nakakabit na yung goma, ayun. Kung nakikita ninyo, nasa loob na yung goma. Ayan, tama-tama na yung pagkakalagay ng goma. Kitang-kita nyo naman. Ayan. Ganun lang. Tapos, syempre, ito hindi pwede magbaliktad tulad ng sinabi ko kanina. Kung ano yung walang butas, ito yung nasa labas. Yung may butas, isushoot nyo siya dun sa loob. Okay? Oh. Yan, ganyan lang ang pwesto niya. Yan, ganyan na ganyan lang ang pwesto niya. Ganyan ang clearance. Tapos tsaka natin tatakpan. So ito guys, kahit magkabaliktad siya, okay lang yan. So punasan muna natin para po. Saka natin lalagyan ng tornilyo. Okay? So, yan. Nilagay na natin mga idol. Ngayon, ang gagawin nyo na mahigpit, yung banayad lang na higpit. Kasi sa susunod na i-change nyo ulit, tatanggalin nyo ulit yan. So, gawin nyo salitan. Yan. Yan. Pagka matigas na siya, yan. Kunyari, yan. Matigas na. Yan, hindi na bumababa. Ito rin, matigas na. Hindi na bumababa. Hindi pa yan mahigpit. Kaya, ang gagawin nyo, pipitikin nyo siya at least 3. 1, 2, 3. Kasi ito din. Ganun din gagawin nyo. 1, 2, 3. Okay? Yan, sure na yan. Matigas na yan. Nakalock na yan. Ganun ang pinaka-importante dyan. Okay? So, ganun lang kadali guys. Napalitan na natin agad ng filter. Ngayon, babalik naman tayo dun sa kabila ulit. So, dahil halos wala nang tumutulo guys, pupunasan na ulit natin to at tatakpan. Ito. Ito yung ating basahan. Yan. Tapos tatakpan na natin. Tapos tabi na natin itong langis para hindi matapon.
at ihigpitan na natin siya. Kahit di kayo gumamit ng torque wrench, madali mo lang malalaman to kung mahigpit na. Tamang higpit niya. Tulad yan, matigas na siya. Bibilangan mo lang siya ng konting pitik na tatlo. 1, 2, 3. Yun. Ganun na yun guys ha. Mahigpit na yan. Hindi mo na kayang baklasin yan kasi hindi pwede masyado itong mahigpit dahil tinatanggal din yan pagka i-change oil na. Okay? Yan, magsasali naman tayo ng langis. So ayun guys, dahil nandito na tayo, ito na. So ito guys, niluwagan ko na siya para hindi masira, ipitan nyo ng damit, tsaka nyo i-flies. Yan. So ganun yung ginawa ko kanina. Ito, matigas kasi siya. Inipitan ko ng damit na ganyan, tsaka ko inano ng flies para hindi magagasgas yung pinakang ibabaw niya. Tingnan nyo, parang wala nangyari. So punasan nyo muna para matanggal yung mga stain, dirt. Yan. Tapos sasali na natin itong ating X-Star. So yan guys, tapos ito naman yung isa. Ayan, kung nakikita ninyo may gumagalaw. Yan. Pag naitayo nyo yan, nandun yung level niyan dito sa pinakang ibabaw. So yun yung 1 liter nya. Ngayon, dahil nga 400 yung kailangan natin, so 1,000 minus 400 ay magiging 600. So dapat mas mababa tayo dito sa 750. Dapat nandito yung guhit natin. Okay? Tandaan nyo ha, minus 400 tayo. Okay? So ito 500 na. Ito yung pinakang kalahati niya, so dapat nandito tayo. Okay? Dito guys, sa baba, hindi sa taas, dito sa ano na to. Tara, sali na natin yung 400. Konting-konti na lang guys dito. Oops, tumapa ng konti. Hop, yeah. Yun, nakuha na natin guys ang 600. So ayan guys, ayan. 600 yan, ganyan. Okay? So ang gagawin natin ngayon ay sasara na natin to. Dahil okay na yung langis natin. Pero bago yan, pupunasan muna natin. Tapos, pagkatapos niya, susunod na natin yung oil indicator sa part 2. Ayan, kahit kamay na lang ipahigpit nyo guys. 1, 2, 3. Ganun, ganun yun. Para mawala yung mga langis-langis niya. Tapos, papaanda rin natin kung sakto sa level yung kanyang langis. Yan, kung nakikita ninyo, umiikot na yung langis sa buong makina na guys. So, check nyo rin kung meron siyang mga tagas para hindi kayo magkakaroon ng mga tayak-tayak. So, yung sa kabila, wala naman kayo nakikita, kaya okay. Nasa ano na yan guys, nasa tama na siya, nasa full na siya. So ganyan ang tama, dapat na ano, pagkatapos siyang paanda rin. So ayun guys, so ayun mga idol, nakita nyo na kung paano mag change oil ng R150. So napakadali,
Maraming salamat sa mga suporta ninyo at sa mga nanonood at gustong matuto din na mag-change oil ng sarili nila sa kanilang Raider R150. So, please subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat. More power and God bless sa inyo lahat. So, sa part 2 na video, yung oil indicator naman. So, see you!